arson, sinunog ang bahay tapos di alam na may tao sa loob, namatay. Kapag po ganyan ang senaryo, when the intent is to burn the house, not knowing that there is someone inside, and as a result of the fire, the one who is inside the house died. Pantandaan ito, arson yaan. Wala pong arson with homicide. Kailan magkakaroon ng arson with homicide? Sa 2015 na kaso, sinunog ni nanay ang kanilang bahay kasi they are not in good terms, referring to the husband and to the wife. Out of disgust, gustong sunugin ni nanay ang bahay. Pero alam niya, nandoon ang kanyang mga anak sa loob. And as a result, one of the children died. Yan po ang naging kaso ay arson with homicide. Ang dahilan, alam ni nanay may tao sa loob ng kanyang gustong sunugin na bahay. But it would be different kapag ang intent mo is to kill the individual or person inside the house. Kaya sinasabing intent govern. Pag ganito ang senaryo, dahil kung ang intent mo to destroy the house, to destroy the building, kahit minamatay yan, basta hindi mo alam na may tao sa loob, ang kaso lang arson. However, if your intent is to kill, not only to burn the house, ang ibig sabihin, ang layon mo, sunugin para mapatay yung tao sa loob. Ang kaso po, walang arson. Ang kaso po, murder. Ang kaso po, murder. Kasi ang principle, intent governs. Pero kung alam mong may tao sa bahay, kahit ang intent mo is to burn the house, ang kaso po, arson with homicide. Please be guided. Exception to the rule. Ano po ang rule? No arson with homicide. Except yung binanggit ko sa inyo na alam nung manununog na ang layunin ay sunugin ang bahay na may tao dito. And as a result of the fire, the occupant of the house died as a result. Anong crime? Nung lubog sa utang tapos sinunog sariling house para makakuha ng insurance. Ang kaso po, destructive arson. Ang kaso po, destructive or qualified arson aggravated by profit. Yan po ang magiging kaso. Arson aggravated by intent to profit. Ano po yan, sir? Yun pong intent to make profit ay hindi po pwedeng ma-offset ng anumang mitigating. Yan po will make the crime punishable in its maximum period. Kapag po ang intent is to gain profit.
At kapag po yan ay madami pang bahay sa kapaligiran, may nasunog na 2 o higit pa, ang kaso, destructive arson. Ang kaso, destructive arson. Sir, kahit po bahay niya ang sinunog, ang answer, opo. Basta't kahit bahay mo ang sinunog mo, ari-arian mo ang sinunog mo, at hindi kailangang may mamatay, hindi kailangang may masunog na ibang bahay, basta po may panganib sa ibang ari-arian, sa ibang tao ang ginawa mong panununog, that can be arson of your own property. Pero kung walang ganyan, sinunog dahil sa galit, hindi para magkaroon ng profit or intent to gain. Siya nagalit lang. Ang kanyang bahay all alone in a secluded place. Sinunog niya ang kanyang bahay. Walang napinsala. Hindi ito nakasangla. Wala siyang layunin na magtubo. Ang kaso po ay hindi arson. Wala po siyang kaso kasi kanyang ari-arian yon. However, once danger to others' property, to other life, yan po ay arson. Even the same is your own property. Sa intersection, who shall yield the right of way? Pag sinabing yield, surrender. One who is on the left shall surrender the right of way to those or to the one who is in right. Except na una dumating ang nasa kaliwa. Being on that position, ahead of one who is right, ay go. Na unang pumasok ang nasa kaliwa, siya ang magkakaroon ng right of way. Kailan pa mawawala ng nasa kanan ang right of way? Kapag siya ay unlawful speed. Kapag higit sa itinatakda na bilis ang ginawa ng nasa kanan, he loses the right of way. Kailan pa mag-yield sa right of way ang isa na nasa highway, ang isa papasok? Dahil doon ang may karapatan na sa highway ang magbibigay ang papasok, except may traffic light, except may traffic enforcer. However, kung ito'y emergency vehicle, please take note of this. Police, ambulance, bombero, military on the for transporting for military operation. Tandaan nito, kahit ang EU green, ang may right of way, ay ang mga nabanggit na emergency vehicle. Ang mga nabanggit ang mayroong right of way. Kaya pagka sa stoplight, may ambulansya, ikaw ay nasa green, ang ambulansya ay nasa side na red ang light, mayroon pa rin pong karapatan ang ambulance over one who has a green light on his position. Mawawala po yan. Exception to the rule. Rigor mortis, binanggit na po natin yan. Makikita mo, paborito yan. See? Paborito yan. Ang rigor mortis,
i-start from 3 to 6 hours. 2 to 3 yan pag malamig. 6 po yan, 4 to 6 hours kung humid tulad sa Pilipinas. Tulad sa Pilipinas, binanggit ko na rin kagabi, it will be completed 8 to 12 hours after the start of the rigor mortis. Ang pagsisimula ay sa head part, specifically sa jaw, pababa to the lower extremities. Pardon, ano po yung total extinguishment? You can just imagine, ang tinutukoy dito, wala ng criminal liability. Ang isa sa mga ground ay death of the offender. Mawawala ang criminal at civil liability. Mawawala ang criminal at civil liability if that happened before conviction. But if that exists or happened after the final judgment of conviction, ang mawawala lang ay ang criminal liability. Ang civil ay pwede pang masingil sa naiwan na civil liability, kukunin sa naiwang ari-arian o yaman. Ang another total extinction ay amnesty. Pero hindi matatanong dito. Kasi ang matatanong dito, tandaan ito, paano kung sa isang kaso na iniimbestigahan mo, namatay ang suspect, namatay ang offender. Pakitandaan nito, magkakaroon ng investigasyon to establish that the deceased was the one who committed the crime. The deceased committed the crime. Once na-establish mo ito at namatay na ang suspect, case closed. Kasi walang criminal liability ang isang taong namatay. Yan po, kaya napapatanong dito, anong magiging desisyon ng investigador kapag namatay na ang offender? Magpapatuloy siya ng investigasyon to establish the guilt of the deceased, and once meron siyang enough evidence to prove that the deceased was the one who committed the crime, yan po'y wala ng sampang reklamo. Hindi po pwedeng idemanda ang patay na. Ang buhay pa lang ang pwedeng idemanda. Paborito din ito, warrant to intercept computer data. Lumabas din po. Makikita po ninyo ito, lumabas ito ng February 2026. Lumabas din ito, the examination immediately, February, August 2025. Pag sinabing warrant to intercept computer data, ito po yung nagbibigay sa authority na pakinggan, record ang mga communication, ang mga activities sa using
information and communication technology ng isang tao. Ang tawag, warrant to intercept computer data. Ano po ang hinahanap dyan? May mga kaso po kasi na pinapayagan yan. Example ng kaso, terrorism. Pwede pong humingi ng authority sa court na ma-intercept yung mga communication at activities ng isang tao o grupo who is suspected to engage in terrorism, including cybercrime. Intent po isunugin tas di alam may tao. Ay alam na natin yon. Arson po ang sagot ko. Murder at homicide po ang ibang pagpipilian. Ang intent po ay gamitin ang arson para sa insurance. Yan po, binanggit ko sa inyo, ay special aggravating circumstance sa kasong arson. Kaso pa rin arson, but with special aggravating circumstance. Yan po ang to gain profit from arson. Arson under PD 1613. Ang sagot ko po, pagpipilian is tapa, simple arson, istapa and arson. Hindi natin alam kung ano ang kanyang ibig ipakahulugan. Siguro, ang tanong dyan ay doon sa intent to commit arson, but with further intent of collecting from insurance. Kapag po ganyan, arson lang ang kaso. With special aggravating circumstances. Mula per stage, ano daw po yung ipinakikita na nasa growth stage. Yan po ay sa fire uli. Sa arson, may iba't iba pong stages yan. Ang una, incipient. Pag incipient po, start ng fire. Pero bago mag-start ang fire, mayroon pong principle na involved. Ang una, endothermic. Yung sinusunog mo, ang gusto niya, init hanggang hindi niya naaabot ang ignition at combustion points. Nasa endothermic yon. Kapag inalis mo ang panunog mo, hindi tutuloy ang pagkasunog. Endothermic reaction pa lang yon. Pero pag tinanggal mo na ang iyong panunog tulad ng lighter, nagpatuloy na ang apoy. Ang tawag exothermic. Exothermic. Kapag ina-add mo pa ng heat, ang tawag endothermic. Kapag nagbibigay na ng init ang iyong sinusunog, ang tawag exothermic. Ay ano daw po yung nasa growth stage? Yan po ay kapag nasa ganyan na nasa growth stage pa lang, yan po ay incipient. Kapag po yan ay nakalampas na doon, papasok na po ang pagkasunog ng lahat ng nasa loob ng kwarto o bahay o lugal. Kapag po ganyan ay full burning phase.
Yun na po ang pinaka-destructive kung saan lahat po na pwedeng masunog sa loob ng compartment ay nagsusunog na. Siya na po ang pinakamainit na bahagi ng pag-aapoy. Pagka po natapos ang full burning phase, magkakaroon po ng pagbabaga na lang. Unti-unti nang bababa ang init at ang maiiwan na lang ay baga or apoy. Decaying po yan states. Ang pinakatama po sa akin, yung sinunog ang buong basurahan, doon na po nakapokus ang apoy dahil sa upos ng sigarilyo. Gawa ang pagpipilian po ay plus fully developed. Yan po yung binanggit ko sa inyo, fully developed ang tinutukoy. Yan po ay, anong tawag dito? Yan po'y application. Paano daw kung na-discover mo, tinapunan ng sigarilyo, uupos ang basurahan? Paano kung nakita mong ang buong basurahan na ang nasusunog? Ang tawag po ay fully developed. Ang tawag po ay fully developed. Pag daw po di nagtuloy ang apoy, ano ang mapoproduce? Pag hindi po nagtuloy ang apoy, di smoke. Pag natuloy po, ano pong mapoproduce? Ang una, flame, apoy. Ang pangalawa, heat. Ang pangatlo is smoke. Ang pangatlo is smoke. Kaya pag hindi tuloy ang apoy, ano ang mapoproduce? Yun po, ang mapoproduce is smoke lang. Wala pong incandescent gases or flame. At wala din pong heat na ipoproduce. Kasi ang mga yun po, ang product of combustion. Una, smoke. Pangalawa, heat. At ang pangatlo na mai-produce nito ay flame, apoy. All of them are the product of combustion. Ayun po, mauna, di smoke. Paano hindi ka natuloy? Smoke lang ang mapoproduce niya. Walang flame. Makikita mo ito, madami ang tungkol sa arson. Smoke po, sagot ko. Binanggit ko na po sa inyo kung bakit smoke. Ano daw po ang phase 2? After identifying suspect, ang sagot po, locating or apprehending or arresting. Pagkatapos po ng identification, location. Location simply means arrest of the suspect. Gaano daw po katagal ang itinatagal ng rigor mortis? Pag sinabi nating rigor mortis, binanggit ko sa inyo, magsisimula ito 2 to 3 or 3 to 6 hours after that. Mabubuo, makukumpleto ito 8 to 12 hours. Tatagal ito hanggang 24 hours. Pwedeng tumagal ng 18 to 24 hours. Ang rigor mortis. Pagkatapos po ng rigor mortis, ang sagot po ay secondary flaccidity. Manlalambot ng katawan, meaning ang katawan ng tao ay 36 to 48 hours na pagkatapos mamatay.
nagkakaroon na po ng decomposition. Nakita nyo, paborito yun ng inyong examiner, yung rigor mortis. As a general rule, sino daw po ang mag-yield? Always on the left. Traffic po yan. Madami pong questions about crime mapping, lalo na po sa GIS. Kaya po napatanong dyan ay tumutukoy po sa crime rate. Crime rate. Kaya po natanong ang crime mapping. 1 to 9 days, physical injury is life. Pakitandaan, kahit walang sugat, pwedeng maging light or slight physical injury. Anong tawag, sir? Maltreatment, ill treatment, sinuntok sa sikmura. Walang pasa. Hindi nagkaroon ng gamutan. Hindi nagkaroon ng paghinto sa trabaho. Slight yan. Committed through that of maltreatment or ill treatment. Traffic engineering, measurement po ng flow of traffic for the purpose of construction, rehabilitation, and placement po ng traffic signs and symbols. Trabaho po yan ng traffic engineering. Construction, repair, pagtatayo ng traffic light, pagtatayo at paglalagay ng signs or symbols, trabaho ni traffic engineering. Trabaho ni traffic engineering. Traffic education, siya po ang gem. Siya po ang mahalaga, mahal na bato, the gem of traffic education. Ang reason, yan ang very foundation ng traffic law enforcement. Ang dahilan, if everybody is aware, is knowledgeable of traffic sign and symbol, maiiwasan na po ang paglabag nito. But if there are drivers, pedestrian, that or who do not possess traffic education or learning, traffic knowledge, wala siyang alam, common po, malimit sa sinadya, sila ang nakakalabag ng traffic rules and regulation. Nakalagay po, traffic light. Ang traffic light ay yun pong traffic control system that allows the road users to allocate the time sa mga traffic users. Allocate, sa iyo'y green, 30 seconds. Sa kabila ay red for 33 seconds. Ayon ang trabaho ni traffic light. Intended to save, efficient, economical flow of traffic. Then, tungkol po sa GIS, Geographic Information System. Ito po'y isang computer program
na kung saan pwedeng magamit sa traffic, sa crime, at iba pang mahalagang ginagamitan ng location. Kaya po sabi dyan, situational. Kaya po ang tawag dyan ng bata, situational. Ini-apply po ang geographic information sa traffic. Paano po ini-apply? Yun pong pag binuksan mo ang mapa, ang kalsada ay nakakulay red. Makikita mo ito, ang ginagamit doon, Geographic Information System. And then surveillance, yan po ay may dalawang uri. Paborito din yan ng iyong ng iyong examiner. Ang surveillance ay dalawa, the fixed and the moving surveillance. The fixed and the moving surveillance. Pag sinabing fixed, stake out yon. Pag sinabing moving, tailing or shadowing yon. Surveillance po yon. Kapag po undercover surveillance, yung surveillant, yung tao, assume different identity. Kung nagkasabay daw po ang darating sa intersection, sino po ang mag-yield na right of way? Yun pong nasa kaliwa. Siya po ang mag-yield ng right of way. Basta po yan ay sabay na dumating sa intersection. At kung yan naman po ay intersection na wala namang nabanggit, pakitandaan ito kapag po hindi sa intersection ng isa'y pakaliwat pakanan, ang rules ay ito. Kung sino ang nasa major road or highway, siya ang may right of way. Yung magkukross, yung papasok, sila po ay pangalawa. Hindi sila priority pagdating sa intersection. Binanggit ko rin po sa inyo kung ano exception to the rule. Kaya mula sa bayan ng Lipa, papasok, papunta sa JP Laurel, papunta ng Robinson or papunta ng SM, ang magbibigay galing sa bayan. Maliban may traffic light. Maliban may traffic light. Dahil siya po ang papasok sa highway. Yun pong magkocross sa highway, wala po siyang right of way. Ang nasa highway, ang nasa right of way. Ito naman ang ginawa ng senaryo. Ano po ang senaryo, sir? Ang senaryo po ay yun pong doctrine of last clear chance. Dahil nakalagay po sa batas, ang nasa highway, ang may right of way. Ang magkocross sa highway, ang magbibigay. Pero tandaan mo ito, yung sabi sa batas, hindi pwedeng abusuhin ng nasa highway ang kanyang karapatan para lamang hindi pigilan ang aksidente. Kaya kung ikaw ang nasa highway, may biglang lumabas doon, ay pwede ka namang mamereno. May biglang lumabas sa kanto, pwede ka namang mamereno, hindi mo ginawa. At dahil doon sa hindi mo ginawa, ay nagkaroon ng aksidente. You loses that case by virtue of ang tawag ay doctrine of last clear chance. Yan ang malimit ngayong gamitin. Hindi yung sino ang may karapatan. Types of wound, hematoma, close wounds po,
Close wounds. Yan ang ibig sabihin ng hematoma. Ay paano po kung incised, kung punctured, open wound? Another, pag hematoma, superficial, mababaw. Ay paano kung malalim, sir? Hindi na po yan hematoma. Pwede na pong magkaroon ng pagkabali ang mga buto. Close wound pa rin yan. Close wound pa rin yan. Pero kapag po sinaksak, ginayat, tinabak, ang mga yan po ay open wound. Ay minartelyo, sir, ay di hematoma. Close wound po yun. Radiation po ay transfer mula sa isang istruktura. Yung init po ay lumipat sa espasyo papunta sa katabing building. Ang tawag radiation, sa Tagalog, sinag. Kapag sinag po ng apoy, kapag daw po bloodshot eyes, tawa ng tawa, laging gutom, Diyos ko, ano daw po kasi ang drugs na tinitake? Kapag po ganyan, ang tinitake po ay hallucinogens. Kapag po yan ay stimulant, nawawala po ang pakiramdam na gutom kapag stimulants. Pero kung yan po'y hallucinogens, bloodshot eyes, namumula mata, tawa ng tawa, laging gutom, ang ginamit po na droga ay hallucinogens. Ay paano po kung yan po ay hindi hallucinogens? Kung hindi ang ginamit ay depressant, hindi po stimulant. Ang stimulant nakapagpadilat ng mata. Ang stimulant nakakapag-aktibo. Ang stimulant nakakawala ng gutom. Kaya yung nagsasiyabo, hindi nararamdaman ng gutom. Kasi ang siyabo stimulant. Pero kapag po hallucinogens, namumula mata. Tawa ng tawa. Bakit po, sir? Nag-hallucinate. Laging gutom kasi lumalakas ang pagkain ng mga taong nakakatake ng hallucinogens. Ay pag depressant, sir, ang depressant po'y nakakaantok, nakahinto lang, walang pakailam sa kapaligiran. Kinds of death, somatic, cellular po ang lumabas. Pag sinabi nating somatic, yan po ang unang estado ng pagkamatay where all the three vital function cease without any chance of resuscitation. Kapag sinabing somatic death, yan ang pagkamatay ng tatlong mahalagang bahagi ng katawan, utak or brain, heart or puso, at yun pong lungs or respiration. Pag yan po'y huminto without any chance of resuscitation, lumabas po ang somatic. Ay kailan po, cellular, 2 to 3 hours after death. Ang mamamatay po'y body cells. Ang indication nito ay pagkakaroon ng rigor mortis. Pagkakaroon ng rigor mortis. At kung sa dugo, yan naman po ang tawag ay livor mortis. Cardinal rules ng criminal investigation, the 5 W's in 1/8. Ano ang tulong ng 5 W's in 1/8?
Yan po ay magagamit mo sa paggawa ng investigation report para sabihin ang iyong investigation report ay kumpleto na. Ang gagamitin, 5 Ws and 1 H. Siya din po ang magiging guide mo sa paggawa ng, tanda po ito, ng interrogation. The 5 Ws and 1 H. Yan po yung what crime was committed. And to, who is the victim, who committed the crime. And then, where to establish jurisdiction of the court of the investigator. Ang tawag po ay where and when, the time. Kapag ang where, kapag ang when ay hindi elemento ng krimen, they can be approximated. Pero kung yay elemento, they have to be exact or precise. And then, why to establish the motive of the offender. And lastly, how the crime was committed, the modus operandi of the crime. Sino ang magdidetermine kung anong krimen? It is the how that will help to determine that of the crime, including that of who. Dahil pagka sa pagpatay, mahalaga ang who to establish kung ano ang krimen. Yan bagay, parricide, or hindi. Then, kung nahulihan daw po ng 1 kilogram ng drugs, ano pong punishment? Life imprisonment po. To death, wala namang death, di life imprisonment. Kaya po pwedeng ang sagot, life imprisonment to death. Dahil 1 kilo yan na droga. 1 kilo yan na droga. Irrespective kung anong uri yan ng droga. Dahil kapag cocaine, kapag morphine, kapag heroin, ang mga yan ay hindi kailangan ng 1 kilo. Okay? Hindi kailangan ng 1 kilo para magkaroon ng life imprisonment. Ang dahilan, sila po ay 10 grams lang, life na po ang magiging penalty. Pero pagka ganyan po, given yan, penalty sa lumang batas sa 9165 bago maamyendahan ng 9344, ang parusa po ay life imprisonment to death. Doktrina ng last clear chance, binanggit na po natin ito. Kung si A daw po nagkaroon ng problema sa sasakyan, kaya siya tumigil. Si B naman, despite seeing na tumigil si A, hindi niya nag-brake. Ayan po ay doctrine ng last clear chance. Kahit pa po ang may right of way ay si B. Informer, makikita mo, halo-halo, pag iyong kinlasify, nandyan pa rin ang legal medicine, nandyan pa rin ang arson, nandyan pa rin ang drugs, nandyan pa rin ang traffic. Ano daw po ang gagawin kapag ang isang tao natatakot na maging witness? Paano daw po mag-increase ng rate ng pagpayag sa witness? Isa po pagpipilian kung ooperan daw po ng pera. Mapuisit.
kung ooperan daw po ng pera. Yan po sa intelligence. Mercenary informant yan. Nagbibili ng informasyon. Blowbag po ay tumutukoy sa sasakyan. See? Tumutukoy po yan. Yun ang i-check mo bago ka umalis sa bahay. Bago ka umalis sa bahay ninyo. See? Brake. Then, your light, your oil, your water. See? Kaya sabi dyan, blow bagets. Pero pandagdag yon para maging kumpleto. Para maging kumpleto. Anong warrant ang kailangan para i-compel ang service provider na mag-release? Warrant po to disclose computer data, WCD. Warrant to disclose computer data, WDCD. Pinag-aralan natin kahapon. Sa loob ng 72 hours ang telco dapat mag-release ng data na hinihingi ng law enforcement authority. Gano'n daw po katagal ang duration. Binanggit po natin yan. Yan po 12 to 24 hours. Anong connection ng substance abuse sa victimization? Ang ibig sabihin po, ang isang tao magiging biktima dahil siya'y nakatake ng droga. Ano daw pong connection yan? Yan po ang nagdulot para siya ay madaling maging biktima ng krimen. Binanggit po natin yan. We will now proceed with that of February 2025. I-summarize mo kung ano uli ang madami sa August, February 2025. May isa po doon ay disbursement of money from legitimate source. Kapag po yan ay illegitimate, pag po legitimate, yan po ay tinatawag nating money laundering. Para po magamit, mapalabas na ang kita sa illegal ay maging legal. May maging legal. Kaya yung kita sa droga, kita sa prostitution, kita sa cybercrime, ang mga kita sa estafa, sila po ay ipinasok sa bangko na withdraw sa ibang bansa. Nung ma-withdraw doon, pinaikot sa market. Pag hindi na makita, money laundering na ito successful. Which shape or pattern is created by flame? The V shape po. The inverted cone shape. Ang fire po kasi lahat pataas except may trailer. Ang kanya pong hitsurang pataas ay shape B. As in victory. Then smoke and heat. Makikita mo ito, parang nauulit-ulit lang. Arson pa rin ito. Fire, technology,
prevention and arson investigation. Smoke po is the product of combustion. Ang heat po ay the same. Ang heat po ay the same. Emerging to a highway. Anong gagawin? Full stop. Kapag ikaw ay papasok sa highway from private road, from an intersection, you have to yield the right of way to the one who is on a highway. Kung ikaw ay emerging to the highway, papasok ka doon. Saan isasakay ang below 12 na bata? Traffic po ito. Sa likod po siya ilalagay. Dapat po may seat na pambata. Kung sa una po, dapat may upuan na pambata with safety consideration. Binanggit na po natin, somatic. Kailan nagpe-permanent ang blood sa low level of the body? Ang tawag dyan, makikita mo ito, legal medicine ito, mga kanina pa yon, kasama ng somatic. Kapag po yung nauna traffic, ang nauna arson. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng coagulation of the blood. Yan po tinutukoy niyan. Yung sinasabing kailan permanent ang blood sa low level of the body kapag ito nagkaroon ng coagulation. Kung ang tanong ay kailan, 6 to 8 hours after death. 6 hours kung malamig. At kung humid, 8 hours or more. Pag nahuli na positive sa droga, ano daw po ang magiging parusa? Ang parusa po, rehabilitation for a maximum period of 6 to 18 months. 6 is the minimum, 18 months is the maximum. Yan po yung mangyayari doon. Sinaktan ang baby 24 hours after birth. Ano ang kaso, buwisit? Kapag ay pinatay, ang kaso, infanticide. Kapag ay sinaktan, of course, physical injuries. Dalawa yan. Kapag pinatay, dahil 24 hours pa lang yan, after birth, infanticide yun. Pero kung sinaktan, physical injuries. Anong classification ng C? Electrical fire po yan. Electrical fire po yan. Sa Amerika man yan, sa Australia man yan, sa Europe man yan, sa Pilipinas man yan, pare-paras yan, electrical fire. Ano po ang sino nagpo-provide ng sworn statement sa destruction of drugs? Yun pong taga-PIDEA. Sila ang gagawa ng affidavit of destruction of drugs. Sila po. Yung iba po, testigo lang dyan. If wala accused, sino ang re-represent kay accused sa pagsira ng droga? Tagapaw po. Tagapaw. Siya po ang magre-represent, yung kanyang lawyer. Sabi ng bata, malayong iba. Ibig sabihin sa kanyang pananaw, hindi yun pwede. Hindi yun pwede. Kasi pwede po dyan na hindi dumating sa pagsusunog, hindi lang pagsusunog, sa pag-search, sa pag-photograph, sa inventory ng droga. Ang haharap ay ang may-ari. Kung ayaw humarap, ang kanyang lawyer.
ang kanyang lawyer. Pag wala po, sir, pwede po ang taga-media. Pwede po ang taga-prosecutor. Ang nakalagay po dito, sign without the presence of administering officer. Ano daw po yun? Kailan hindi lawful ang affidavit? Kapag ito po'y walang jurat. Yun po yung panunumpa ng nagawa ng isang affidavit. Tama naman yung bata, administering officer. Kaya yung ginawa sa police, dadalhin po yon sa prosecutor, dadalhin yun sa PAW. Para yun po magkaroon ng legal effect as an affidavit. Kailangan po noon kasi yung jurat, panunumpa sa harap ng abogado. Member ng AMLC or AMLAC, 3 key members po, governor ng Central Bank, siyang chairman, commissioner ng Insurance Commission, and the chairman of the Securities and Exchange Commission. Sila po yung membro ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. About po sa environmental protection, filed ng mga businessman and entrepreneurs, yan po ay mula sa public. Continuing mandamos, writ of execution. From the word mandamos, minamandate ka gawin ang iyong trabaho. Kasama ng writ of execution. Kung ikaw ay inutusan para gawin ang isang bagay, ang tawag doon, mandamos. Ang tawag doon, writ of execution. Sino po nag-i-issue? Hukuman po. Yun po ang February 2025. Let us proceed doon po sa August 2024. Bali makikita mo ito, August din ito. Nariyan na naman tayo. Makikita mo din ito, nakalagay po dyan, paano madidetermine na 25-year-old ang isang tao. Pakitandaan, tit po yun, tit. Ipin. Kaya po, pagka nag-raid ng mga bar, ng mga massage parlor, may kasama pong doktor at may dalang flashlight. Pinanganganga ang kanilang nakita na mukhang bata na nandoon sa loob ng videoke house or ng bar. Noon pong mga masahihan. Ang reason, bawal po kasi doon ang minor de edad. Kaya ipin ang tinitingnan. Pagka sibol ng lahat ang ipin hanggang molar at yung isa pang anuntit doon sa pinakahuling tutubo, wisdom tooth. Ibig sabihin, 25-year-old na tao. Kulang po, wala pa po siyang ibang kumpletong pagang. Ibig sabihin, 18 or below yan. Kaya po nakikita sa pamagitan noon kung minor de edad, yun lamang naman po. Hindi naman pwede sabihin 3 taon, 2 taon, no. Yan po'y tungkol lamang sa adult.
Then infanticide. Ang infanticide po, paborito yan, padalwa ng beses na itanong yan sa pinag-aralan natin, ay pagpatay ng less than 72-hour-old or less than 3 days. Or less than 3 days. Ang tawag po doon ay infanticide. Paano po kung kasisilang pa lang ng bata? Paano madidistinguish kung ito'y infanticide or abortion? Kapag newly born, without viability, buhay ang bata nung isilang, buhay ng patayin, ang kaso, abortion. Kapag walang viability to live independently outside of the maternal womb, yun po'y hindi infanticide, abortion. Pakitandaan, magiging infanticide dyan sa mga desisyon ng hukuman kung ang bata ay mahigit sa 5 buwan nung isilang, mayroon siyang viability or independently mabubuhay na siya outside of the maternal womb. Ang tawag dyan ay infanticide. Ang tawag dyan, infanticide. Pero requirements po, dapat nung isilang buhay. Dapat nung isilang mahigit sa 5 buwan. Pagkatapos, may kakayahan ng mabuhay bago maging infanticide. Pagka po umabot na ng 72 hours after birth, wala na pong infanticide, mamimili ka na lang sa dalawa. Parricide, kung kamag-anak ang pumatay. Murder, kung hindi. Sana po clear ako. Makikita nyo, ito'y paborito sa board exam. Class B fire, yun po ang liquid, combustible liquid, gasolina, so on and so forth. Yan po ang class B fire. Special aggravating, yun po, binanggit kanina, sinunog para po pakinabangan ang sunog. Kung yan may intent to gain, yan po'y isang uri ng special aggravating sa arson. Paborito po yan. Paborito. Kung yan po ay ginawa ng syndicate, special aggravating po yan. Radiation, tire mark measure. Pag sinabi nating radiation, binanggit natin kanina, paborito din yan. Yan po yung paglipat ng apoy sa pamamagitan ng sinag sa space po na lipat. Kaya kung si A nasusunog, A building or building A, yan naman ay malayo sa building B, ilang metro layo. Pero nung lumaki ang sunog kay A, lumipat ito kay B. Ayan po, ang transfer ng heat ay by reason of radiation. Tire mark measurement, dalawa dapat ang may hawak ng panukat. Anong purpose? Para eksakto ang length ng tire marks. Ano ang value ng tire mark sa traffic accident? Magdedetermine yan how fast, how slow is the vehicle when he or she applied the brake, referring to the driver. Referring to the driver. Paano po kung walang tire mark? Yan po, indication na mayroon pong wala pong perception of hazard at evasion. Ano po evasion? Namreno ka, kinabig mo pakaliwa pa kanan. Ay bakit po hindi nakabig? Hindi namreno. Kasi hindi po niya na-perceive o nakita ang panganib. Then, lysergic acid diethylamide. Yan po ang ibig sabihin ng LSD.
lysergic acid diethylamide. Ang ecstasy po ay isang uri ng hallucinogens. Nakaka-excite pag sa sex. Morphine po is a narcotic drug, a depressant drug. Pag sinabing overturn ay self-accident, walang kabangga, siya po ay bumaliktad. Siya po ay bumaliktad. Then the right of way, paborito yan. The jurat, paborito yan. Ang jurat po, iyon ang panunumpa. Subscribe and sworn before me. This 9th day of June 2026. Ang firefighter po ay siyang pumapatay ng sunog. Ang fire or arson investigation po ang nag-iimbestiga ng sunog. Mauuna ang firefighter, mahuhuli ang arson investigator. Anong papel ng firefighter pagdating sa kaso ng arson? Witness po sila on the allegation that the fire was one of arson. In rigor, binangitan po natin ito. Warrant po yan to disclose computer data, WCDC. Yan po yung utos mula sa hukuman na ibigay sa internet service provider, ang hawak niyang data from a particular person for purposes of investigation sa cybercrime. Paborito po yan pag tiningnan mo. Data interference po ay isang uri ng cybercrime wherein ang document, ang laman ay hindi na po magagamit by reason of malicious software. Ang tawag data interference. Paano kung ang sinira ay hindi ang data lamang, kundi ang mismong computer? System interference ang tawag. Illegal parking of car. Pakitandaan po nito, ang illegal parking ng kotse ay mangyayari. Example, may intersection. 6 meters before and after the intersection, bawal pumarada. 4 meters po mula at patungo sa fire hydrant. Walang nakalagay na no parking signs, pero bawal yan. Saan pa po bawal? Doon po sa may no parking sign. Saan pa po bawal? Sa harapan ng grahe ng bombero. Bawal pumarada. Bawal pumarada. Ang mga yan po tatawaging illegal parking of car. Preliminary investigation po kapag sa droga. Dapat po tandaan po ito, sampa ng reklamo sa loob. Hindi po ang hinihingi kasi sa ordinaryo ay Article 125 ng Revised Penal Code. Dapat masampa na reklamo ang nahuli sa loob ng 12, ng 18 at 36. Sa droga po'y 24 hours. Within 24, dapat po masampahan ng reklamo. At dapat magka-preliminary investigation sa loob ng 72 hours.
Pakitandaan, iisa ang hinahanap sa PI, prima facie evidence with certainty of conviction. Droga man yan o hindi. Pakitandaan, pagkaso ng droga, ang reklamo ay sa Regional Trial Court, hindi sa MTC. Exclusive yan jurisdiction ng Regional Trial Court, irrespective of the penalty. Force upon things, robbery, violence or intimidation upon person, robbery, illegal or unlawful entry, even without force upon things, even without violence or intimidation, robbery. Pumasok sa bintana, pagdating sa loob, nagnakaw. Robbery yon because of unlawful entry. Niloko ang katulong, nagkunwari na kamag-anak ng amo, saka nagnakaw. Kahit walang force upon things, kahit pinapasok ng katulong, kahit walang violence or intimidation laban sa mga tao sa bahay, ang kaso ay robbery. By what? By unlawful entry. Pakitandaan din ito, ang tinutukoy ay unlawful entry, hindi unlawful exit. Kaya pumasok sa pinto na mahuli ng may-ari ng bahay, tumalon sa bintana, tip iyon, hindi yan magiging robbery kasi ang tinutukoy unlawful entry. Pakitandaan din ito, anong pagkakaiba sa parusa kapag ito ay robbery with violence or intimidation of one person. Kapag ay robbery with violence or intimidation of one person, yan po'y mataas ang penalty, irrespective of the value of the personal property, subject of robbery. Pero kapag po yan ay with force upon things, katulad din yan ng theft, nakabase sa amount ng property or money ang magiging parusa. Hindi nakatakda sa sinasabi na nakafix sa batas. And then parricide, binanggit na po natin yan sa ating mga pag-aaral. Ang parricide po, ang pumatay at pinatay ay relatives in the direct line. Ano po yung sir sabing direct? Mula sa iyong magulang, papunta hanggang lolo. Mula sa iyo hanggang sa iyong anak at apo. Except husband and wife. Dahil ang husband and wife, they are relative by virtue of marriage contract. Kung walang kasal, wala pong parricide. It's either homicide or murder. Pero yun, kung yay legally married, parricide yan. Kapag magulang, kapag anak, alinman sa dalawa ang naging biktima o gumawa ng krimen sa isa't isa, ang kaso irrespective kung yay legitimate ang child, legitimate ang parents, kahit illegitimate sila, ang kaso parricide. Pero kapag po ascendant, lolo, lola, apo, kailangan ang relationship should be legitimate. Otherwise, walang parricide. Walang parricide. Anong ebidensyang ipakikita? The birth certificate ng biktima at ng suspect or akusado to prove that one is of parricide. Pakitandaan ito, applicable ito sa lahat. Kailangang isama sa reklamo, whether complaint or information, ang relationship ng biktima at saka ng offender. Otherwise, hindi yan magiging parricide. Ano po mangyayari, sir?
Yun pong pagiging relatives once proven, yan po ay magiging aggravating lang. Hindi yan magko-qualify sa killing into one of parricide. Then, paborito din yan, memo at circular. Ang memo po ay directives by the superior officer to the subordinate, whereas ang circular ay memo coming from higher authority to be observed by everybody, including the superior and the subordinates. Strip security. Ang strip po ay ginagamit doon sa kulungan na yung papasok, ang pagkapkap sa kanya ay pwedeng tanggalan siya ng damit. Strip yan. Strip search or security. Then, cybercrime courts, RTC po yon. Sa Pilipinas po, yan ay 8. Isa sa Manila City, isa sa Quezon City, isa sa Makati, isa sa Pasig City. Sa Luzon, yan. Sa Visayas, isa sa Cebu, ang isa sa Iloilo. Sa Mindanao, ang isa sa Davao, ang isa sa Cagayan de Oro City. Yan po ang established cybercrime courts in the Philippines. Irrespective of the place, irrespective of the penalty, ang mga yan lamang po ang pwedeng pagsampahan na reklamo. Inform the right. Pakitandaan ito, yan ang tinutukoy ay Miranda rights at rights under RA 7438. Ano po, sir? Right ng isang suspect who is under custody of the law. Yung right to be informed of his right to remain silent. Yung kanyang right to be informed of his right to counsel. If these rights are waived by the person under custodial investigation, anong requirement ng batas? It must be in writing and signed in the presence of counsel. Karapatan din ng tao yung pong not to be subjected to violation of his right against self-incrimination, right against the use of solitary confinement, right against torture, violence, intimidation, or any other means that vitiated the free will. Ang mga yan po, ang right ng isang person under custodial investigation. Makikita po yan, 7438. Kailan po siya inform? Immediately after his arrest. Ayun pong right against self-incrimination before, but if not possible, immediately after arrest. Yung kung anumang kanyang sasabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa kanya. Self-incrimination right po yan. Then, general search warrant. Pag sinabing search warrant, general ito, tumutukoy ito sa isang krimen kung saan binanggit sa search warrant kung ano ang mga sasamsamin. Kasi may iba't iba pang uri ng warrant tulad ng cyber warrant, so on and so forth. Pero pag search warrant, tinutukoy nito ay Rule 126 ng Rules of Court. Bisa nito,
saan ito pwedeng magamit, ang visa, 10 days from the date of issue. Thereafter, it is void. Wala ng visa ito. Pagkalipas ng 10 araw. Pakitandaan nito, hindi pwedeng magkaroon ng shotgun warrant. Ano po sir yan? Ang sasamsamin nasa room 1. Apartment kasi. Apartment number 1. Yung pala nasa apartment number 2. Pwede baga yung Halloween anto? Hindi. Sa 1 ka lang. Paano sir kung na-execute ko ngayon? Wala akong nakuha. Bukas kahit pwede ko pang ibalik. No more. Hindi po siya pwedeng maulit. Mawawala na po siya ng saysay pagkatapos siyang ipatupad. Ang vice po, mention this to you kagabi, paborito yan, definition ng vice, ay mga activities na kung saan ang kanyang sarili ay nalalason, ang kanyang isipan ay nagiging alipin nito. Ang tawag po ay bisyo, alcoholic, drugs or alcoholism, drugs, and other prostitution. Ito pang isama po yung gambling. Yan ang pinaka-popular ngayon. Ang mga yan po, vice. Bakit po sir vice? Kasi yung iyong damdamin, ang iyong puso, ang iyong isipan, pag hindi ka nakapaglaro, nakapagsugal, nakainom ng alak, nakagamit ng droga, ikaw po ay hindi mapakali. Kaya po ikaw ay alipin nito. Yan po yung bisyo. Yan po ang bisyo. And then LTO, paborito yan. Sila ang nag-i-issue ng lisensya. Sila ang nagre-rehistro ng sasakyan. Kaya sila din po, kung sila ang nagbibigay ng lisensya to drive, sila ang may nagbibigay ng plaka ng sasakyan, registration ng sasakyan yan. Sila din po ang may karapatang bumawi o sumuspindi dito. Board question yun. Ditong huling panahon. Right to break, ito'y ibinibigay lamang ng ating batas sa law on arrest. The right to break in is given only to public officer or employee. Hindi pwedeng mag-employ ng right to break ang isang civilian maliban po ang layunin niya is to render humanitarian service. Nahingi ng tulong sa bahay. He can break in para tulungan yung sumisigaw ng tulong sa bahay. Pero kung hindi po, pag hinabol mo ang suspect pumasok sa kanyang bahay, pribado kang tao, do you have the right to break in? The answer is no. Sino po lamang meron? Public, officer, or employee lang ang may right to break in. And they have also the right to break out. Kapag po may mali, lalagyan ng XX. I do not know yan. Yan po yung marka. Tandaan po ha. Kapag nagmamarka ng ebidensya, bawal maglagay ng X. It should be your initial para po ma-maintain ang identification ng nasabing ebidensya. One leg stand. Ayan, ano po yun, sir? Field sobriety test. Paborito din yan. Ilang beses na yun na ulit. One leg stance. Isa po itong uri ng field sobriety test. Identity po, deceased person, human remains, odontology. Kapag sir buhay, kailan yan magagamit? Kapag po may kinagat na mansanas, example lang yon, may kinagat na tumalab
at nagkaroon ng pattern ang ipin, pwede pong magkaroon ng identification through odontology kahit buhay. Pero kalimitan po, pagka sa odontology ay patay na, kalansay na, human remains na yung patay. Rigor po ay freezing talaga. Sinabi niyang freezing, mauna yan 2 to 3 hours after death, magsisimula na ang rigor kung freezing ang environment. Kung humid, yan po ay 4 to 6 hours magsisimula ang paborito yan, hindi nyo nalta, rigor mortis. Let us now proceed doon po sa February 2024 or 2023. August 2023. August din ito. Pero ito, tandaan mo ito, ay hindi pa ini-apply ang bagong EOS. Ini-apply yan nito na pong 2025, kung hindi ako nagkakamali. Pero idea pa rin ito dahil ang nagbigay ng exam niyan ay nandyan pa rin. Preliminary investigation ng drug cases. Termination po ha, hindi start. Dapat po yung matapos within the period from the date of the filing of the case. Dapat pong matapos within the period of 60 days. Kailan po dapat matapos ang kaso? Within a period of 180 days. Which are the threefold aim of criminal investigation. Alam na po natin ito, except, pag sinabing except, hindi kasali. Hindi po kasali. Kaya laging malaki yon. Ano po ang hindi aim ng investigation? Hindi po dyan aim ang prosecute the suspect. Maliwanag po yon. Locate, identify, gather evidence of the guilt of the suspect. Yan po ay bahagi ng aim ng criminal investigation. Ang prosecution po is sa prosecutor. Sa prosecutor. Sana po maliwanag yan. Hindi po yan sa investigation. Hindi po yan sa investigation. Gina directly acknowledge that there are 24 hours in a day. Ano daw po yun, sir? Judicial notice yan. Sir? Judicial notice yan? Opo. Judicial notice yan. Ano po yun, sir? No need to prove them. No need to prove them. Magtataka ka. Bakit yan ay naitanong? Ay saan nga po ang tanong na are? Sa evidence po yan. Kaya po napatanong. Correction, Your Honor, ang PI ay 30 days sa droga. Correction. Naalala ko, 30 days sa droga ang PI. Ang pagpapile ng kaso ay within the period of 24 hours. When a bullet is fired through pane of glass, makikita niyo ito, sa ballistics ito, pero gamit din ito sa investigation, where the concentric fracture will most probably appear on a pane glass at the back po sa likodan
the side where the bullet exited. Ang kasi ang iyong concentric fracture ay because of the elasticity po ng iyong glass. Yun ang maliliit na pabilog na basag. Secondary or concentric fracture. Ang primary, yan po ang radial crack. Sa harap po yan madami at nakikita. It is, ano po yun, sir? Pwersa ng pagpasok kaya nagkaroon ng radial crack. Hindi paglabas ng bala. Kaya po ang sagot yan, the side where the bullet exited. Ang tinatanong po, saan siya most probably mag-a-appear? Is the movement of conveying person ay nako. Yan daw po yung movement or conveying person and goods. Traffic po ito. Huwag magkamali. Hindi po ang ibig sabihin. Kaya sinabing, nako, napaka-traffic. Hindi ang ibig sabihin na ang traffic ay yung pagkakabuhol-buhol. Ang ibig sabihin ng traffic ay ang pagkilos ng sasakyan, ng tao, ng kargamento o goods sa kalsada. Kaya lang sinabing matraffic, madaming nagamit ng kalsada. Kaya yun ay kasabihan lamang natin. Naku, napaka-traffic. Normal po naman talagang may traffic. Ang tinutukoy po natin ay heavy ang volume ng tao, ng sasakyan, ng goods sa kalsada. The interwidth, kung saan po, sabi doon, boundary lines of every way. Yan po, kapag po yan ay interwidth, ang tawag po dyan, roadway. Interwidth. Ano po yun, sir? Kasama ang daanan, kasama ang nilalakaran ng tao, kasama ang dinadaanan ng sasakyan. Roadway po yun. Roadway. Entire. Pero kung yan ay dinadaanan lamang ng sasakyan, traffic way po yan. What kind of evidence that can be associated with the group? Keyword po, group, class, characteristics. Paano po kung ma-identify in specifically from a group? Individual po. Individual po. Kapag ang ebidensya ay ma-identify mula sa grupo ng mga ebidensya. Pero kung ito'y grupo ng mga ebidensya, class po yun, class. Hindi po individual. Ano po hinihingi sa hukuman? Individual characteristics po. Alam na ninyo yon sa QD, sa ballistics, sa fingerprint. Ang proof po of genuineness, ang proof po of similarities ay ang individual characteristics, not the class characteristics. The area to be served is divided into quadrants. Alam na natin yon. Kapag ganyan, zone method. Zone method. Ang zone method, pag sinabi natin quadrant, hinati sa apat. Hinati sa apat. Yung apat, hinati uli sa apat. Kung hinati, yung zone 1, yan ko ibigit 2, 3, and 4. Kanya-kanyang searcher yan. Kanya-kanyang searcher. Ang tawag po dyan,
quadrant, pinag-apat. Ang apat, pinag-apat. Ang tawag doon, quadrant. Ang tawag doon, quadrant. Okay. Ang tawag doon, quadrant. Zone method po yun. Zone method po yun. Ay paano po yung strip? Yun po, pag sinabi nating strip, ang crime scene ay rectangular or siya po ay square type. Kaya kung yung square, pag sinabi nating strip, magsisimula yung dito. Kung tatlo yan, magsisimula yan dyan. Pagkatapos, babalik yan. Hanggang matapos po nila ang kabuuan ng search. Hanggang matapos ang kabuuan ng search. Ang tawag po yan strip. Kapag naman sinabi nating wheel, pi method po ito, pi, bilog ang crime scene. Bilog ang crime scene. Sa gitna nagmula. Kung yung sa gitna nagmula, para po magiging pi lamang ang itsura. Yan po ang tawag ay wheel method. Ano po, spiral, pabilog po. Circular din po yan. See? Ang tawag po dyan, spiral. Which is better between the two. Mas magaling po ang spiral. Dahil ang wheel pupunta sa gitna ng searcher. Posibleng makasira ng ebidensya. Pangalawa na disadvantageous yan. Habang nalayo mula sa gitna, nalaki ang area of search ng bawat searcher. Then, reconstruction. Ano daw yung process? What is the process wherein confession is to sabi po dyan, to describe, keyword yon, describe the events of crime. Ang tawag, reconstruction, ang pagpipilian na verb, reenactment, physical construction, and confession. Ang sagot po ay reenactment. Reenactment. I-identify mo ang pangyayari bago, habang nagkakaroon ng krimen, pagkatapos nito. Paano sir kung ito ay sa isip? Base hindi sa confession. Base sa ebidensya. Reconstruction po yon. General po, may dalawa. Physical, reconstruction, at mental. Pagka ganito ang pagpipilian, tingnan mo po yan. Parehas may dalawang reconstruction. Kaya hindi na sila ang sagot. Ang sagot na dyan, reenactment. Ang pagkakaiba na reenactment at physical reconstruction at mental. Sa reenactment, ibinase mo ito sa sinabi ng suspect. Isinadula. Nagkaroon ng kunwari ulit na krimen. Ang tawag reenactment. Pero paano kung ang basehan lamang ay ebidensya? Wala namang confession. Ang tawag doon, reconstruction. General yon. General. Duterte warned the house of Eleazar without knowing, sabi po diyan, that Eleazar was inside. Namatay siya. Liable sino? Doon si Duterte. Ang kaso po, lamang arson. For lack of knowledge.
Binanggit ko na po sa inyo, paborito yan sa board. Binanggit ko na po yan sa inyo. Kung ang intent is to kill, murder, walang arson. If the intent is to burn without knowing that there is someone inside, ang kaso arson lang, wala pong magiging kaso ng arson with homicide. Kailan magkakakaso ng arson with homicide? Kung sinunog mo ang bahay to destroy the house and you know for a fact na may tao sa loob. Ang kaso, arson with homicide. Kailan arson and murder? Pinatay mo na bago sinunog ang bahay. Ibig sabihin, pinasok ang biktima sa bahay, pinatay. Nung mapatay, sinunog ang bahay. Ang kaso'y end. Ang pagpatay, murder. Ang panununog, arson. Eleazar have heated argument to Duterte while arguing. He suddenly stabbed him to death. After that, Eleazar burned the body. Yan na po ang binanggit ko sa inyo. Yan na po ang binanggit ko sa inyo. Ang magiging kaso niyan, arson and murder. Tawag sa wound kapag sharp instrument ang ginamit, incise po. Tetrahedron of fire. Ang tetrahedron, dadagdagan mo ang triangle ng yun pong interaction noong triangle. Kapag nagkaroon ng uninterrupted interaction, ang heat, ang fuel at oxygen, there will be fire. Yung uninterrupted interaction, sila po ang nagdulot sa tawag na tetrahedron of fire. Kaya hindi lang triangle. Hindi lang triangle. 4 na sila. Tawag po tetrahedron of fire. Compass point. Ang ibig sabihin po niyan ay tumutukoy. Makikita mo ito, matagal na hindi napapatanong. Yan po ang iyong sketching. Kung yan po'y napapatanong, ang paborito ay triangulation method. Pag compass, isa po poste ang fixed point. Poste ang fixed point. Ang tawag po, compass method. Method of search, pinanggit na po natin kanina yon doon sa paggawa ng will. See? Paggawa ng will. Chain of custody, yan po ang paglipat ng isang ebidensya patungo sa kabilang tao. Ang sabi sa chain of custody, all persons who have handled the evidence should be recorded and fully identified. Failure to establish chain of custody, that is the whereabout of a particular evidence, shall make the evidence incompetent, making the same as inadmissible. Reenactment, pinagkita po natin kanina yan. Bakit daw po nagkakaroon ng rough and final sketch? Ang rough sketch ay ginagawa sa crime scene investigation. Ang final sketch ay ginagawa sa opisina for evidence to be used in court. Ano pong uri ng ebidensya? Siya po'y isang documentary evidence that will support the photograph. Siya po ay magsusuporta sa photograph. Ay ang rap po, ginawa sa crime scene para maging basehan ng final sketch. Dapat bagang itapon ang rap? Hindi. Kahit nakatapos ka na ng final sketch, you have to maintain the copy of rough sketch. Reason, siya po yung original na kung may tanong sa final sketch, magliliwanag sa kaguluhan or confusion, tawag.
Dito po lumabas karamihan sa crimes against person and crimes against property. Yan na po yung binanggit kanina na murder, na homicide, na parricide, na infanticide. Okay? Kaya sabi po ng bata, arson, yung pong nabanggit kanina. Doon po yan sa 2023. Kung may taga-Rizal dyan po may nagtap sa inyo dalawa. Saan, sir? Sa region? Sa region. Magaling yung dalawang bata yun. Parang yung isa yan, nagsap na raw siya, magsasap daw siya at wala siyang backer. Sabi ko, huwag, sayang. Dito, what term describe the crime wherein the person sends email and claim to be a part of legitimate transaction to influence the recipient into divulging personal information? Phishing po yun. Phishing ang tawag. Paborito yan. Kasama po yan ang warrant to disclose computer data. Warrant to intercept computer data. Paborito yan. Yung mga warrant to search, seize, and examine computer data. Medyo hindi yon gayong kataas ang o malimit ang paglabas. A system that is designed for continuous passage. DAC po yun, DAC system. DAC system. Yan po ang ibig sabihin nun, daanan po ng air papasok at palabas sa loob ng isang malaking building tulad po ng mall. Mayroon po yung duct system para po yung hanging mainit lalabas, ang hanging malamig papasok. Ang exhaust po ay palabas lang. Hindi po yan papasok. Which is recommended to be performed when taking sabi yan, statement of the witness at the scene incident. Ano daw po yung recommended para mag-perform? Sabi po dyan, different investigators should interview each of the witnesses separately and privately. Each witnesses should be interviewed alone and in private. All witnesses should be interviewed by the same officer. Witnesses who agree about what took place should be interviewed as a group to avoid unnecessary duplication. Hindi yan tunay. Ano po yun, sir? Yun pong investigation ay dapat, sabi po dyan, recommended to be performed, ay dapat interviewin alone and in private. By whom? By the crime scene investigator. Bakit po, sir? Prinsipyo yan sa interrogation at interview. Dapat ang mag-interview or mag-interrogate ay ang criminal investigator who conducted crime scene investigation. Ang reason, yung 5 W's in 1 H nandoon. See? Sino po sir nakakalam siya? Kaya yung A, hindi. Ang sagot dyan ay its witnesses should be interviewed alone and in private by one officer. Hindi po pwedeng iba't ibang investigador. Dapat siya po ay nakagaling, nakita, nakapag-conduct ng crime scene investigation. Crime scene will always reveal evidence in the form of physical object, which must not be considered by the investigator. Not po ha, not. Lahat daw krimen may physical evidence. Alin ang hindi dapat i-consider ng investigador? Recognize, presume object found at the crime scene as regular, evaluate its worth in the investigation at hand, preserve the physical evidence. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, alin ang hindi kasama? Letter B po. Ano po ang dapat sabihin?
lahat na pong object should be considered as part of the crime. Lahat ng ebidensya o lahat ng bagay na makikita mo, kung ikaw ay in doubt, ay dapat i-consider na ebidensya. Bakit po, sir? Saka na lang po magkakaroon ng exclusion kapag nagkaroon ng evaluation, yung letter C. Pag nagkaroon ng evaluation, nakita mo ang iyong kinalap na ebidensya is not relevant to the crime, that is the time to exclude them. Pero sa lahat po na nasa crime scene na object, when in doubt, consider them as evidence. Kaya sabi, recognize and collect them. That is correct. Evaluate its worth in the investigation at hand. Yan po yung pagtingin kung relevant o hindi ang ebidensya. And then preservation. From packaging to the chain of custody. Ang hindi kasama ay letter B. Medyo mahirap. Kung tinignan nyo, medyo mahirap yung examen na yan. Nakakalito ang malalim ang pag-intindi, lamang ang makakasagot. Which of the following kinds of search is not applicable where the primary consideration depends upon the locale, the number of personnel available, type of objects sought, and the speed desired? Sabi po dyan, which of the following kind of search is not applicable where the primary consideration depends on the locale, number of personnel available, type of object sought, and the speed desired. Ang nakalagay po yung zone, nakalagay po yung spiral, nakalagay po yung rectangular or circular search, and strip and double strip search. Makikita mo dyan ay letter C ang hindi, not applicable, rectangular and circular. Diyos ko po. Wala po niyan. Kung ikaw ang sasagot niyan, kung mo sagot yan, mayroon kong ganap pakinggan sa crime scene search. Kaya makikita mo itong exam na ito noong 2023 ay madami ang fundamentals of criminal investigation. Black powder composed of sulfur, potassium nitrate, and charcoal. Alin daw po ang pinakamataas ang percentage? Sulfur, potassium nitrate, and charcoal. Pinakamataas po dyan, yun pong potassium nitrate, 50%. Ang alam ko dyan, 50%. Ano po yan, sir? Black powder. Pinapatanong dito, yan po forensic chemistry sa ballistics. Sa ngayon, hindi na itinuturo. Ang reason po, ang black powder ay hindi na available sa market. Another po, hindi na po siya ginagamit sa baril. Ang ginagamit na po sa baril ay yun pong smokeless powder na hinati sa tatlo. Single, base, double, triple, and high ignition temperature. In high ignition temperature. Yun na lang po ang ginagamit ngayon. Kaya siya, hindi na rin napapatanong. Hindi na po katulad nung dati na kung saan lagi po siyang napapatanong. Sinaunang tanong. Sinaunang tanong. Yun po kaya napapatanong. Ngayon po hindi na. Kaya po yan, lagi kong binabanggit, ay hindi na itinuturo. Ang tinuturo na lang ay smokeless powder. Nakalagay po, this is obtained by writing the capital letter. Para po itong ano, ang kuwang ko din ay ari itanong tungkol po saan? Tungkol po sa, hindi po ito tungkol sa CDI, tungkol po ito sa
forensic science itong tanong na ito nung huli. Hindi na po siya applicable mula doon sa composition ng black powder. Kasi yan po ay tumutukoy na sa fingerprint at sagutin na rin natin kasi yung bata ay hinalo. Pakitandaan po na rin, kapag capital letters, yan po ay secondary. Capital letter. How do you call the rules on or imaginary line in which writing rests? Baseline po yon. QD po ito. Photographing directly po in large negative. Macro photography po yan. Macro photography. Yan po yung sagot yan.